Wanted! 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 Wanted ka, Kyle. Ba, di ba laban ha? Gumaganti na. Bumabawi na. Okay, magandang araw po sa inyo mga kaibigan. Siyempre po dito na naman po tayo sa ating segment na dito sa Barangay May Binarangay Wanted Ka, Sweetheart. At siyempre mga sweetheart na nakikinig sa atin, ito po ang inyong segment na kung saan may mga kwentong nangangailangan ng konting tulong, advice, at payong kaibigan. Pwede rin kayo tumulong sa amin ha na mag-advise. At siyempre, tulong kapamilya. Wag lang pera. Wala kami yan. Basta, pero kung may magbibigay po ng mga donasyon sa inyo, kung kayo nasa lanta, na-disaster sa inyong love life. Kapag kayo ay, na-disaster sa love life. Bibigyan natin sila ng donasyon. Ang layo naman, no? Kala ko naman sa bagyo. Bagyo pala ng buhay, eh. Bagyo ng buhay. Ayan. Ito na po, mga kaibigan ng ating letter. Ano po pangalan niya? Ano nga ba pangalan niya? Yung pangalan nito? Kasi hindi niya nilagay, eh. Walang nilagay. Sabi niya, tago niya na po sa pangalan na Anonymous. Wala siyang pangalan? Walang pangalan, eh. Ba't nga ganun? Tawagin na lang sender natin ngayon na walang pangalan ngayon. Hindi, lagyan natin siya ng pangalan. Lagyan na lang natin. Hindi pwedeng wala. Hindi kasi, mahirapan kasi tayo, eh. Pangalanan siya natin Jeneline. Sige, Jeneline. Si Jeneline Biray. Meron talaga gano'n pangalan. Gawa na mo. Maka-invento ng pangalan, parang meron talaga. Si Jeneline Biray yun. Oo naman eh. Pinag-ano ko lang, si Jeneline ano nga ito? Si Jeneline Mercado. At saka si Jeneline Biray. Ito sabi ni Jeneline, ang buong pag-aakala daw niya, ang lahat ng relationship ay made in heaven. Pero, ang kanyang relationship ay hindi nagkaganon. Sabi niya, umpisan daw niya ang kanyang kwento nung makilala niya ang kanyang naging boyfriend sa isang game show na It's Showtime. Nung siya ay magbakasyon sa Maynila sa kanyang tiyahin. At sabi, yun nga ang kanyang kwento at nakilala niya ang kanyang naging boyfriend na itatago na lang daw natin sa pangalang Junjun ng tunay na pangalan. Yusilito. Sinabi rin eh. Ay, wala siya sinabi ng pangalan. Ay, naku, bastos talaga. Wala yung mga apelido eh. Jeneline, okay lang ano. So, ganito po nangyari. Umiksena na tayo. Sige na, sana tayo. Dito tayo sa portion. Ang ating pong location ng shooting, may shooting po tayo ngayon sa Showtime talaga? Showtime. Pupunta po kami ng Showtime ngayon at eto ang challenge namin na kakaharapin. Gagampanan po namin. Gagampanan po namin. Gagampanan namin si Kuya Kim, si Ann Curtis, si Bong, si Vice Ganda, si Bidi, si Karin. Lahat po, pati lahat yung na, si Jukes and Teddy na pati isama audience. Na. Lahat na. Pati si Dumbo, isama na. Sige na, ito na. Ay, kabaliwan. Okay, ito na. It's Showtime! Yes, ito po na po kasi ang pinaabangan na programa tuwing umaga. It's Showtime. And hello po! Yes, nandito naman tayo sa ating inaabangan na segment na Arte Mo. At syempre, ang mga bida natin sa umaga pong ito ay ang ating mga kaibigan na Prom D. Prom D, Prom D sila. Galing naman. Kagaganda at kagagwapa ng ating mga bida ngayong umagang ito, ano? Saan ba sila galing, Bon? Siguro meron sa taga Mindoro, may taga Bicol, may taga Bisaya. Di ba? Mga ganyan naman talaga kadalasan ng mga kaibigan natin. Sige, tawagin na natin sila. Ayan, pasok na mga kaibigan natin. At nandito na nga po ang una nating katanungan sa umagang ito. O, makinig kayo mga players, ha? Siyempre, pakilala muna natin sila, no? Kasama natin si Jeneline from Mindoro! Oh, yes! Palakpakan! Walang palakpakan! Ayan! O, si Jeneline, isa nating kaibigan niya. At syempre, pakilala rin natin sa nating kaibigan na si Joselito, a.k.a. Junjun. At syempre, ang isa pa nating kaibigan na maglalaro ngayong umagang ito, si Mildred, a.k.a. Minda. Layo na pangalan mo.
Okay, palakpakan pa rin, syempre. At syempre, ibigyan na natin ating katanungan ngayong umaga ito bago pa matapos ang ating oras sa ating pakipagkwentuhan sa inyo. Mga kaibigan, syempre yan po ang eksena dyan sa Showtime. Marami po silang mga contestant dyan at magkakasama silang lahat. At syempre, andun si Bong, andun si Ann. At eto na, nangyari sa eksena nila. Tanong ang portion. At ito ang una nating katanungan. Ano daw? Oo, hindi. Kumusta ka ngayon? Ay, hindi pala yan. Kumusta naman hindi pala siya? Hindi pala yan. O, ito na ang una nating katanungan. Kung matitira na lang bukas sa mga pangit, anong plano nyo bukas? Ay, hindi pala yun. Umuwi na. Walay na kayo lahat. Ay, nako. Walay pala talaga tayo. Kung makatugtog naman to si DJ MOD, oh. Talaga lang. Anyway, balik na muna tayo pa rin sa ating katanungan. Ito na talaga ang ating katanungan po para sa umaga ito. Kung bibigyan kita ng 50 pesos at 10 pesos at may kasama pang 10 apple, 5 mango, at 3 guava, anong isasagot mo? Letter A. Ano? Excuse me po? Letter B. Ano Thank you. Or letter C. May I go out? Or letter D. Welcome. O sige na, pili na kami mga players yung ang inyong kasagutan. At syempre mga kaibigan, pasok po narrator. Ano nangyari po ay nanalo ang dalawa. At si Joselito at si Janeline ang natira sa grupo. Tapos, eto na sumunod na eksena. Ayan! Natira na nga lang po natin sa ating palarong ito na arte mo. Ayan, si Janeline. Janeline? Tama, Janeline? Yes, Janeline. You are Janeline from? Mindoro. Oh, you're from Mindoro. Kumusta naman mga bigyan natin sa Mindoro? Pogi mo pala. Siyempre naman, matagal na. Ikaw din kay ganda-ganda mo naman, Janeline. Ano bang lahi mo? Parang ikaw ang puti-puti mo. Parang may lahi kang Lahi po mangyan. Mangyan po, mangyan. Oo, mga puting mangyan. Kapitong lahi po kami ng mangyan. Kapitong tribo. Oh, sige na. Ito naman. 6 na tribo po ang mga mangyan sa Mindoro. Oh, sige na, Janeline. Tama na. Okay na. Ayos na. Tanongin mo naman yung iyong katabi dyan. Ann, are you there? Hello! Eto si, pangalan niya, si Joselito. Yes, hello po. Kamusta ka naman, Joselito? Ayos lang po. Taga saan probinsya nga? Taga Bicol po. Ano pa problema mo? May problema po sa akin? O baka po kayo may problema? Wala namang problema sa iyo. Ikaw ang mukhang problema. Hindi po, wala pong problema. Sasaya ko po dito sa It's Showtime. Ganyan talaga. So mga kaibigan, ganun nga nangyari. At eto, kinabahan na po yung dalawa. Parang ang pangit ni Joselito. Ano? Ganun ba talaga si Joselito? Hindi gwapo kaya yung... Minsan ganun lang talaga. Nag-iinarte lang siya. Hindi ba kami sakit? May sakit. At ito na nga, in-introduce sila. Itong dalawa. Tama ng eksena ito, ha? Naboboring na ako. Janeline! Oh. Janeline, gusto ka naman? May boyfriend ka na ba? Wala po. O ikaw naman, Joselito, may girlfriend ka na ba? Wala pa rin po eh. Ay, tamang-tama naman, no? Talagang meant to be yung dalawa nating kaibigan. Hindi talaga sila. Talaga naman, parang tayo naman, no? So, magbabalik ang... It's Showtime! At mga kaibigan, ganun na po nangyari. Mamaya namin itutuloy. Yan, itutuloy na po. Mamaya. Kalokohan yan. Ano ba nangyari? So, ano ba nangyari sa inyo, Kuya Bruce? Basta lang eh. May dramatize lang ba?
Kasi na yan? hindi na po nasisiyan yung mga listener na nagbasa-basa lang. Gusto nila may portrayal na nagaganap. Mahirap pala talaga. Kaya po talagang Kailangan talagang kumita. Ewan ko ba? Walang nagagawa sa buhay. At kung ano pa ang kaganapan at mga nangyari sa kanilang love affair, yan po ang ating tutunghayan sa ikalawang bahagi. Ikalawang part ni Jenilyn. Jenilyn Duray. At ni Joselito, sumingit na si Joselito sa kanyang Oo, buhay. Joselito. Ano nga bang mangyari sa kanilang dalawa? Abangan! At syempre, music na tayo. Seryoso lang. Seryoso lang. Sige na, ito na. Mapapatak pa rin ako ba? Mapapatak pa rin ba? Pumapatak pa naman. Pumapatak-patak. Kung pumapatak pa, ambon. Play mo na tayo ng umaambon. Ang ulan sa likod ng bahay. Di maiwasang gumawa ng di inaasahang bagay. Ayun, no? Yan ang kwento kasi. Okay, sige. Nananabig na kasi sila Ito na pong huling kaganapan sa buhay ni Jenilyn. Sa kanya pong padalang sulat na nangangailangan po ng konting advice. Dito lang sa ating segment na dito sa Barangay. May Barangay, wanted ka, sweetheart. At ito yung nakaraan muna, ang nakaraan. Sige, ang nakaraan. Sila po ay sumali sa isang showtime, sa isang game show. At doon po sila nagkakilala. At pagkatapos po ay medyo nagkuha na ng number. And then until nag-meet uli sa iba pong location. Pero hindi na po namin i-dramatize kung ano pang nangyari doon sa meet nila. To make the story short, dahil medyo kukulangin na kami ng oras, sila po ay nagkagustuhan. Nagtapat ng damdamin si Joselito. Okay. Ito eksena sa isang restaurant sa Makati. Restaurant talaga. Kailangan restaurant na sa isang Hard Rocks Cafe. Sige. Ano pa nangyari? Social. Sa ano po ito? Sa may Makati Green Hills. Shangri-La. Ganun ba yun? Wag na doon. Doon na lang sa saan nga ito? Yung likod na, front ng landmark. Sa ano nga ito? Glorieta ba yun? Glorieta. Hindi ko alam sa Glorieta. Sa Glorieta po. Nandun sila sa Glorieta. Dito na mo. Dahil mga tao sa mall. Ayan, nag-usap sila. Okay, eto na. Lights, camera, action! Hi, Joselito, may sasabihin ka ba sa akin? Jenilyn, salamat na dahil nakilala kita dahil lang sa isang game show na yun sa TV. At taga-probinsya ka rin pala sa Mindoro. Pero ako, Bicolano ako. Pero alam mo ba kung gaano kasarap magmahal ang isang Bicolano? Maanghang din ba? Sobra. Talaga? Bicol Express. Super hot. Yung maanghang. As in, super hot. Oh yes, gusto ko yung nagbabaga. Hindi lang nagbabaga, nag-aapoy pa. Yes, that's what I look for. Alam mo, first time ko lang ma-inlove. Talaga? Ako rin eh. Third time ka na pala. Third time mo. Ako first time lang. At ikaw yun. Kasi, wala eh. Pagkabata ko, masakitin kasi ako. Lagi lang ako nakastay at home. Mukha ka na masakitin talaga. Tapos napakamahiyain ko. Kaya hindi ako nagkakaroon ng girlfriend. And beside, alam mo ba, napakatakotin ko sa mga babae. Talaga? Oo, kasi feeling ko sa mga babae, sasaktan lang nila ako. Ay, hindi naman lahat. May fear. Meron akong fear, may phobia kasi ako sa mga babae. Bakit? Kasi, wala lang. Basta hindi ko alam eh. Basta wala lang. Walang explanation. Sa inyo nga pala, Joselito? Next week, punta tayo sa amin. Sige. Punta tayo. At Ay, pinakabasag! Ay! Ano ba yan? Maarte. Grabe naman ito mga ito. Maarte. Ay, wait ba? Ano yan? Okay, nagbabasag dyan. Nagbabasag. At nangyari po mga kaibigan, napasagot ni Joselito itong si Jenilyn. At sila ay pumunta na sa probinsya while they are riding in a boat, no? Nasa boat sila, ganyan. Nagkukwentuhan. Sakay po sila ng barko. Yung tipong location po ay mala Titanic pa. Arte po kasi sila.
Sumakay ng barko. Yan. O, lahat mga passengers, kinuha ng mga ticket, pinasakay na po sila. Sumakay na, umupo na. Okay. Tapos, nakaupo na silang ganyan, tinitingnan nila yung mga dolphins na lumalangoy sa dagat, ganyan. Okay. Ito na. Eksena. Lights, camera, action! Sarap naman talaga sumakay sa barko. Excited na talaga ako kasi ditong makarating sa inyo. Ikaw ba? Ako, syempre naman. Kasi papakilala na kita sa mga parents ko. Ano kaya itsura ng inyong lugar? At, syempre, papakilala kita na ikaw ang aking magiging future wife. Nakakatuwa naman. Parang kailan lang, ano? Alam mo ba yun? Sa showtime pa talaga tayo nagkakilalang dalawa. Nang biglang nahilo si Junjun. Natumba siya. Vlog! Junjun! Ang sakit ng ulo ko. Sobrang sakit ng ulo ko. Bakit Junjun? Sobrang sakit ng ulo ko. Sobra. Ha? Hindi ko na yata kaya. Anong problema? Hindi ko rin alam. Hindi ko alam. Sabihin mo sa akin, huwag kang magtago ng iyong problema. Hindi ko rin alam, Jenny Lynn. May problema ka. Anong sakit? Bakit sumasakit ang ulo mo? At nangyari po mga kaibigan, medyo nagkaroon ng question si Jenny Lynn. Until muwi sila. Ano yan? Ano yung tunog na yan? May ambulansya. Ambulansya agad? Sumakit ang ulo? Ambulansya agad? Hindi, nahilo siya, sumakit ng ulo, bumagsak sa So, nahimatay pa, nag-collapse. Dinala sa hospital. Then, findings po ng doctor. Stage 5, malignant. Stage 5. Cancer ang sakit ni Angelito. Angelito, di mo sinabi sa akin. May cancer ka na pala. Sorry, Jenny Lynn. Gusto ko lang naman, bago akong mamatay, maranasan ko na magkaroon ako ng girlfriend. Maranasan ko din na ikasal. Pero siguro, it's time for you para maging malaya na rin. Ikaw na lang mag-decide kung itutuloy pa ba natin ang relationship natin. Bakit ngayon pa? Kahit konting panahon na lang nalalabi sa... Bakit? Dito. Minahal na kita. Sorry talaga, Jenny Lynn. Bakit ngayon pa? Dapat di ka na lang nagpakilala. Sorry talaga. Umasa ako. Minahal kita. Lalo hindi. Ngunit... Ang nangyari po mga kaibigan ay eto nangyari. Namatay po. Namatay agad? Wala mo na eksena na ano? Nag-usap sila? Wala na. Namatay na agad. Angelito, bakit mo ako iniwan? Angelito, di mo sinabi sa akin ng katotohanan. Ikaw ang nagbigay kahulugan sa buhay kong walang kulay. Ikaw ang nagpabuhay ng puso kong namatay na. Magmahal mo din. At habang nasa libingan si Jenny Lynn at umiiyak, Angelito! naririnig niya pa rin ang boses ni Angelito. Angelito mo. Angelito! Angelito, naririnig ko pala ng... Ikaw ba yun? Jenny Lynn, kahit nasan ako, hindi ko makakalimutan ang masasayang pinagsamahan natin. Dahil minsan isang panahon, naranasan kong magmahal at mahalin sa pamamagitan mo. Kaya hindi kita makakalimutan, Jenny Lynn. Angelito! Angelito! Kasama na ako sa'yo! Sige, sumama ka na dyan. Ay, joke lang! Itutulak ka na dyan. Itutulak ka na dyan sa patay. Joke lang!
Okay, mga kaibigan, yan na po nangyari. Ano, yan po, masaklap na ending. Ganyan po talaga mga kaibigan. Ano, hindi po lahat ng love story na napapadala po sa atin ay masaya at happy ending, no? Mayroon din pong malulungkot. Ayan. So, ito masakit talaga sa di ba, DJ Carl, lumabas ka na, ha? Oh, yan. Dito na ka. Oh, diyan ka na. Salamat naman. Dumating ka na. Malis na yung mga Okay. ating So, ito, nangangailangan ng advice si Jenny Lynn. Si Jenny Lynn. Ang kanyang boyfriend, wala na. So, syempre, masakit. Paano siya maka-move on? Paano niya makalimutan ang pagkawala, ano? Anong masasabi mo dyan? Kakalimutan ba talaga yan? O ano ba ang the best na para maka-recover agad siya sa pains na nararamdaman niya ngayon? Ako sa totoo lang talaga, mahirap po pag ganyan. Ano? Seryoso talagang. Bakit naranasan mo ba? Hindi, minsan. Kung minsan? kailan na minahal mo yung tao, di ba? Oo. Saka naman siya biglang binabawi, nawawala sa'yo. Wala na lang siyang maalis. Di mo naman gustong mawala na siya. Pero naandun kung kailan mo na siya minahal ng talagang lubusan. Saka naman siya naglalaho na parang bula. Para sa akin, kakatawan ako dun sa namatay. Sige. Bakit nga ba naman niya tinago yung secret? Kung ako kay Jenny Lynn, siyempre, maging proud ka sa sarili mo. Kasi, dahil napasaya mo yung isang tao. at nakasama mo ba siya? Oo, Bago nakasama mo siya mo. nawala, di ba? At kagaya nung pagpapasalamat niya, na bago siya nawala ng buhay, naranasan niya na mahalin at magmahal. Yun yung pinakamaganda sa buhay natin. And every people longing for that. Bagamat may mga kasawian. Sabi nga natin last week, every person searching for love, looking for love, no? Yung maranasan niya na tanggapin, maranasan niya na i-appreciate at mahalin ang pinakang hinahanap ng mga tao sa buhay nila. No? So, para kay Jenny Lynn, makakalimutan mo rin naman ng lahat dahil, siyempre, ngayon, painful pa yan sa'yo kasi sobrang fresh pa ng mga memories. Masakit talaga po yun. Kasi, pero, talaga, ang buhay, the only way to move on, bilog, di ba, the only way to move on is to accept the fact na wala na siya. Hindi mo man siya ganun na ma-imagine na wala na. Palagi pa rin siya naririnig, naaalala. Gusto mo, sana, andyan pa rin siya. Kulang na lang yung unan mo. May katulad ang kwento natin, kay Susan naman, Kakasal si Susan. Oo, si Susan yun. Anong nangyari kay Susan? Di ba, kakasal na ba siya dun sa kanyang nobyo? Tapos? Namatay din. Namatay ba yun? Oo, namatay din. Hindi namatay yung nobyo ni Susan. Namatay? Hindi. Namatay? Hindi ba si Susan yun? Yung may kakasal sila? Ay, nako. Makakalimutin na talaga matatanda ngayon. Namatay ba yun? Hindi. Oo. Pinatay mo naman eh. Huwag mong patayin. Sige, sa-search ko na lang. Pakikinggan ko na lang ulit sa YouTube. Kasi nakalimutan ko na yun. Kasi natin eh. Kalimutan ko na kasi. Pero eto dito tayo kay dito nga. Ay, mali. Kay Eloisa pala. Tingnan mo ka. Ikaw pa lang matanda dito eh. Hindi ako makalimutin. Hindi ko lang ma-recall. Si Eloisa. Si Lola yun eh. Si Eloisa. Kasi Eloisa yung isa yung kanyang tama, namatay nga yun. Kasi kakasal lang sila namasaker. Susan pala yung malandi. Ganun? Wala yung ganun. Okay, nangyari ganito mga kaibigan. Siyempre, advice namin sa'yo, si Jenny Lynn. Tanggapin mo na lang yung pangyayari. At makakalimutan mo na rin yun. Hindi mo siya makalimutan. Pero huwag yung, mo nang pero yung bang... isipin, kalimutan. Oo. Yung bang... Hindi ako matapos sa sinasabi ko. Okay. Parang ganyan lang yung friend ko. Ayan. Si Ellen yan. Ngek, ang pangit naman ng ending. Kawindang naman. Bakit? Ano pangit doon? Umiyak na si paring Kyle. Hindi ako... Sinong Kyle? Kaya pala iniwan ka ng someone mo. Hehehe. Ayun. Okay. I guess lulubog ang barko. Ay, mali. Mali. Porque my heart will go on. Lulubog na. Titanic. Si Jack. Morning DJ, musta na po kayo? Greet ko lang mga friends ko, sila Kevin, si Christian, si Grace, si Wency Mar, si Brian, at yung Beko sa Batangas, mahal na mahal kita. Blue Wish ng Poblacion, San Teodoro. Pa-request naman ng song na hinahanap kita.
Kalungkot ng drama nyo ha, pero namatay ako, namamatay. ikaw. pero mamamatay. Ay, pero mamamatay ako sa katatawa. Grabe, kakabaliw talaga program nyo. Okay, thank you ha. Thank you. Haha, nabuwang na ako, katatawa sa inyo. Ay, buwang. Hindi halatang... Mas malala sa baliw. Hindi halatang sad story ang binibida nyo. Huh? That's Miss Sad Jem. ba? Miss Jem. Yeah. Sad ba? DJ. Sad naman talaga. Morning. Sad naman talaga story na. Pwede greet yung beko na mahal na mahal ko na nasa Batangas. Ingat siya palagi. And study hard. Always love you, miss you. It's me, Gretel ng Poblasyon. Yes, good morning pa rin po. Nako, tayo po ay ilang minuto na lang. Ay, alas 10 na pala. Wala na, as in Ano wala ba yun? na. Wala na talaga. tayong minuto, Wala nang Bagamat, oras. nais pa man namin basahin ang yung mga reactions, mga messages niyo this morning. Eh, kami po ay magpapaalam na naman. Ang bilis talaga ng oras. Friday na muli tayo magkakarinig. Oo, Friday na naman. Ay, ako maririnig niyo pa rin every morning. Si Kuya Bruce na ang mawawala. Opo. Anyway. Nakarelate yung isa dyan. Sino? Si Miss E. Hmm? Okay mga kaibigan, so syempre pa. Tayo po ay magpapaalam na naman. Hanggang dito na lang po kami. Siyempre, Until tabayanan niyo po. Friday. Kami sa Friday. Baka may plina na po namin. Yung aming jingle bells. Jingle all the way. All at Paris to ride in one horse open sleigh. Ano ginagawa mo? Nabaliw na talaga. Baliw lang. Ang peg. So, paalam na po kami. Gusto pa sana namin kantahin yung isang song ni, Jed Badela pero wala na po kaming oras. Wala na po kaming oras. Makakain na namin yung oras ni DJ Rocky. Ulit Text na lang po kayo tumawag kay DJ Rocky ha para bumati-bati kayo at mag-request ang inyong mga favorite song. Ano? Yung mga tumatawag po sa amin, sa kanya na po kayo tumawag. Yes, bye-bye na po. At kami po ay magpapaalam na muli ang inyong Riding in Tandem. I'm DJ Kyle. DJ Bruce Hart. Dito pa rin po sa 105.5 DW on FM for the program Riding in Tandem It's gonna be Season 2. our last song. Rock and roll. Rock and roll ba yun? Hindi. Rock and roll? Joke lang. Wala aking audio. Nagalaw mo na naman. Sige. For the last time, audio na naman pumalpak. Bye-bye. See you.